So welcome sa ating Morning Revival Preview at ang schedule natin ngayon ay Week 7 Saturday. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Colossians 1:15, 18. Who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 18. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that he himself might have the first place in all things. Dito sa Colossians kasi, yung mga description ni Kristo ang tataas. Matataas siya. So sa 15 sabi, siya ang anyo ng hindi nakikitang Diyos. Larawan ng hindi nakikitang Diyos. Nang ibig sabihin, ang Diyos na hindi nakikita ay naipakita sa pamamagitan ni Kristo. At siya rin ang panganay sa lahat ng mga nilikha. Ang ibig sabihin ng panganay, siya yung una. Di ba? Common naman ito. Pag sinabi panganay yan ang una. So sa buong sannilikha ng Diyos, si Kristo ang panganay. Bakit ba siya sinama sa mga nilikha? Kasi naging tao siya eh. Ang tao ay nilikha. Kaya si Kristo, bagamat siya ay Diyos, siya ay naging tao, kaya siya ay napabilang din sa mga nilikha. No? At sa mga nilikha, siya ang panganay. Siya ang una, siya ang may unang pwesto sa buong sangnilikha. Sa 18 naman, sinasabi dito, he is the head of the body, the church. So yung body dito, yung church, siya ang ulo naman. So sa loob ng eklesiya, na katawan ni Kristo, siya yung ulo. No? Pag sinabi mong ulo, siya yung direksyon ng katawan. Di ba? Ang ulo ang direksyon ng katawan. Lahat ng ginagawa ng katawan ay nagmumula sa direksyon ng ulo. Kaya yung eklesiya, ang pinakaulo niyan si Kristo. Ang direksyon natin. Bilang bahagi ng eklesiya, dapat si Kristo. Huwag kang gagawa ng sarili mong direksyon. Dapat lahat ng gagaling kay Kristo. Amen. Tapos sabi rito, he is the beginning. Yun, siya yung simula. Pag wala siya, walang simula. So lahat ng bagay ay nagsimula sa pamamagitan ni Kristo. Siya ang simula. The firstborn from the dead. Ano bang ibig sabihin ng firstborn from the dead? Ibig sabihin, may mga nabuhay mula sa kamatayan. At siya yung panganay. Ang ibig sabihin, ang pagkabuhay na muli, ang simula ng pagkabuhay na muli ay si Kristo. Siya yung una na nabuhay mula sa mga patay. Kaya mula sa kanya, pag sinabi mong firstborn, may mga sumunod. Kaya yung mga believer na natulog, mabubuhay na muli yan. Pero ang nauna ay si Kristo muna. Kaya ang pagkabuhay na muli ay mga pagsasalarawan ng kung ano ang inumpisahan ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga sumunod ay nanggaling sa una. Siya ang firstborn from among the dead. Siya yung panganay sa mga nabuhay na muli. Amen. So kaya sinasabi rito that he might have the first place in all things. Kaya yung nakuha niya yung unang pwesto sa lahat ng bagay, unang-una, sabi rito, siya ang panganay sa creation. Okay. Siya rin ang ulo ng eklesiya. Ang eklesiya ay ang bagong nilikha. So sa lumang nilikha, siya ang panganay. Sa bagong nilikha, siya pa din ang ulo at siya din ang panganay. At siya rin ang panganay mula sa mga patay. Dahil dyan, nakuha niya yung unang pwesto sa lahat ng bagay. Amen. So magbabasa na ako. Christ is the preeminent and all-inclusive one,
the centrality and universality of God, Colossians reveals that Christ is preeminent, that he has the first place in everything, both in the first creation and in the new creation. Amen. So ginamit dito yung salitang preeminent. Ang preeminent, ang ibig sabihin niyan ay unang pwesto. Siya ay ang may unang pwesto. So sinasabi rito, siya ang unang pwesto sa unang nilikha. Ang unang nilikha ay ang lumang nilikha. At siya rin ang unang pwesto sa bagong nilikha. Ano ba ang kaibahan ng lumang nilikha at bagong nilikha? Ang lumang nilikha ay mga nilikha na walang Diyos. Ang bagong nilikha ay tumutukoy sa eklesiya kung saan ang Diyos ay nandyan, naihalo, naidagdag, at nandyan sa bagong nilikha. At ang bagong nilikha ay walang iba kundi ang eklesiya, ang katawan ni Kristo. At sa eklesiya, siya ang ulo at siya rin ang preeminent. Siya rin ang unang pwesto sa loob ng eklesiya. Dahil siya ang una sa unang nilikha, at siya rin ang una sa bagong nilikha. Kaya si Kristo lagi nandoon siya sa unahan. Hindi siya nilalagay sa likuran. Sa unahan, ibig sabihin, meron siyang unang pwesto sa lahat ng bagay. Yan, ibig sabihin, paano mo i-apply ito? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin sa loob ng eklesiya, si Kristo ang nasa unang pwesto. Gusto ba niya yan? Siya ba nag-umpisa niyan? Ito ba ay gagawin sa pamamagitan niya? Siya ba ang magtutustos diyan? Ibig sabihin, siya lang ang nandyan. At lahat ng iba ay sumusunod lang. Siya yung laging nandun sa unahan. Ganun. So, ang pinakasentro ng buong ekonomiya ng Diyos ay si Kristo. Kaya siya ang unang pwesto sa lahat ng bagay. Amen. For Christ, to be preeminent in the new creation means that he is the first in resurrection. Amen. He is the first both in creation and in resurrection. This means that he is the first in the old creation, the universe, and in the new creation, the church. The universe is the environment in which the church exists as the body of Christ to express Christ in full. He is first in everything. Oh. Amen. So yung old creation, ito yung universe. Yun namang church, ito yung new creation, at kung saan matatagpuan ang eklesiya. Ang eklesiya ay matatagpuan mo sa universe. Diyan siya umiiral. Ngayon, yung universe na kung saan matatagpuan mo yung eklesiya, si Kristo ang unang pwesto doon. At ang eklesiya naman, ang bagong nilikha, si Kristo rin ang unang pwesto dyan. Kaya dahil diyan, siya yung preeminent. Siya ang may unang pwesto sa lahat ng bagay. Kaya wag natin kukunin yung unang pwesto. Yon ay kay Kristo. Laging nandun lang tayo sa likod. Ang ating paggawa, pagsulong, lahat ng ating mga aktibidad, si Kristo ang unang pwesto dyan. Sa kanya nang galing, siya ang nangunguna, siya ang nagdidesisyon, siya ang nagpaplano, siya ang nagtutustos, siya lahat. Kaya siya ang unang pwesto. So magbabasa na ako today's reading. Colossians 1:19 says, "For in him all the fullness was pleased to dwell." What is the fullness spoken of in this verse? Many would answer that it is the fullness of the Godhead. Although this is correct, here Paul
does not modify the word fullness by a phrase such as of the Godhead or of God. He simply says that all the fullness was pleased, was happy to dwell in Christ. There is something in this universe known as the fullness, and this fullness is pleased to dwell in the preeminent and all-inclusive Christ. Amen. So fullness na ang pinag-uusapan dito. Kapuspusan. Kasi yung kapuspusan, ito yung kahayagan o kapuspusan, mga pinagsama-samang bagay, tapos naihayag siya, yan yung fullness. Yan yung fullness. Halimbawa, sa isang tao, malakas siya kumain, ang dami niyang kinakain, sobrang, talagang matindi kumain. Siyempre, magiging malaking tao siya. Yung kanyang pagiging malaking tao na yun ang fullness ng lahat ng kinain niya. Ibig sabihin, yun yung kakayagan ng lahat ng accumulation ng mga bagay-bagay. So, yan yung sinasabi nating fullness. Ngayon, yung triune God, meron din siyang fullness. Halimbawa, sinasabi sa atin, si Kristo ang kapuspusan ng tres-unong Diyos. No? Sapagkat si Kristo ang pagsasakatawan ng tres-unong Diyos. Pag sinabi natin tres-unong Diyos, ito yung Ama, Anak, at Espiritu na sama-samang naihayag kay Kristo. Kaya siya yung naging fullness ng buong tres-unong Diyos. Yung Ama na sa Kanya, yung Anak na sa Kanya, yung Espiritu na sa Kanya, sama-sama sila, pinagsama-sama, inihayag sa isang kahayagan lang. Yan yung fullness na sinasabi natin. Halimbawa, ang Ecclesia ay fullness siya. Fullness siya. Na ang ibig sabihin, lahat ng kayamanan ng tres-unong Diyos, yung mga kayamanan, kapanalan, katwiran, pag-ibig, lahat ng meron ang tres-unong Diyos, na ihayag sa Ecclesia. Ang Ecclesia ay naging fullness ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin ng fullness. Kaya dito, binabanggit yung fullness. Sabing ganon. Ang fullness o kapuspusan ay masayang nananahan kay Kristo. No? So, yung fullness dito, ito naman yung mga binabanggit dun sa pagsasararawan sa Kanya. Siya yung preeminent one, siya yung all-inclusive one, siya yung centrality, siya yung universality. So lahat ito, mga description na to, pag pinagsama-sama mo yan, nag-iisang fullness yan na lahat ay sa katawan kay Kristo. Kaya ang tindi ng mga ginagamit na description dito. Lalo na sa aklat ng Colossians. In 1:19, fullness does not denote the riches of what God is, but the expression of those riches. Amen. So yung riches, iba siya kaysa sa fullness. Ang fullness ay ang kabuuan at kahayagan ng lahat ng mga kayamanan. Ang kayamanan, mga item lang yan. Halimbawa, pag-ibig, isang item. Riches yan. Buhay, nasa kanyang buhay, isang item, yan ay riches. Pero pag pinagsama-sama mo yung mga riches na yan, magiging kapuspusan siya. Siya yung kabuuan ng lahat ng mga kayamanan. At kapag siya ay naihayag, yan yung fullness o kapuspusan. So, yan yung mga terminology na kailangan maintindihan natin. Amen. All the expression of the rich being of God, both in creation and in the church, dwells in Christ. All creation and all the church are filled with Christ as such an expression of God's riches. Such a fullness is pleased
With this is pleasant to Christ. Amen. So yun, naintindihan na natin. Si Kristo talaga ang pinakasentro. Lahat ng kayamanan, naipuspos na sa Kanya, na filled na sa Kanya. Maging ang buong 3-1 Diyos nasa Kanya na rin. Ang lahat ng katangian ng Diyos nasa Kanya na rin. At si Kristo ay tao, lahat ng mga kagalingan ng tao nasa Kanya na rin. Kaya grabe yung fullness na meron siya. Talagang maluwalhati. Amen. So many of the personal pronouns in the verses following 119 refer to the fullness as a person. This indicates that the fullness is the expression of God, even God Himself. So, yan. Ano yung fullness? Siya yung kahayagan talaga ng Diyos. Kung ano ang Diyos. Kapag ang Diyos ay hindi na ihayag, walang fullness. Nakatago eh. Ang fullness ay kahayagan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naihayag, naipakita, namasdan, at naipakilala. Yan yung mga term na pwede natin gamitin. So, nandiyan dyan ang fullness. Anong fullness? Kapuspusan. Amen. Okay. So, in this fullness, ayan, the Son is preeminent. For all the fullness is pleased to dwell in Him. Therefore, He must have the first place in the environment and in the church. He is the preeminent one. Kaya pwede natin sabihin, wala na talagang pwedeng ikumpara o ihambing kay Kristo. Walang pwedeng isabay sa Kanya. Wala maski na sino. Ano siya? Sa English, He is incomparable. Comparable. Incomparable. Okay. So yan yung English na walang karibal, walang kaagaw, walang kapantay. Extremely naiiba, natatangi. Yan ang ating Panginoon. Lalo na nung nakumpleto na yung kanyang proseso. Wala na, talagang tumaas na ng gusto. Nasa tuktok na siya. Mula sa mababa, umakyat. Kailan ba siya naging mababa? Siyempre, noon napako siya sa krus. Mababa. Nasa anyo ng kriminal. Nasa anyo ng kasalanan. At sinunod niya yun. Sumunod siya doon. Mula sa ibaba. Tumaas. Si Satanas naman, tinaas yung sarili. Mula sa itaas, ibinagsak. Kaya yung mga nagmamataas, bumabaksak. Huwag tayo magmataas. Huwag kang magsabi na, ako, ang taas ng pinag-aralan ko. Huwag mo sabihin yan. Baka bumagsak ka. Amen. So sa prinsipyo ng spiritual, ang nagmamataas ay bumabagsak. Okay. Ang nagpapakababa ay tumataas. Amen. He is also the all-inclusive one. Christ is the reality of all the positive things in the universe. If we know the Bible and God's economy, we will realize that Christ is the heavens, the earth, the sun, life, light, star, trees, flowers, water, air, and food. The material things are pictures of what He is to us. So yan yung ang all-inclusive one naman. Okay. Siya yung realidad ng lahat ng bagay. Lahat ng positibong bagay ay siya yung realidad. Na ang mga positibong bagay ay mga paglalarawan ng kung ano si Kristo. Halimbawa, ang food, sinasabi natin. Ang realidad ng food ay si Kristo. Diba? So, kasi
siya yung pagkain natin, spiritual eh. Kung nakikita mo yung material food, maaalala mo lang na yan ay larawan lang ni Kristo yan. Ang tunay na food ay si Kristo. Siya yung realidad. Diba? Kaya ang dami mga binabanggit dito ng mga positibong bagay. Alam mo, yung liwanag. Pag may liwanag, nagiging malinaw lahat ng bagay. Diba? Pero yan ay larawan lamang ni Kristo. Ang totoong liwanag ay si Kristo. Na pag may Kristo ka, maliwanag lahat ng bagay sa iyo. So yun, ganun ang pagpapaliwanag. Sa sinasabi natin, siya ang realidad ng lahat ng bagay at siya yung all-inclusive. No? Siya yung sumasakop sa lahat ng bagay. Nagpapaloob sa lahat ng bagay. Na ang ibig sabihin, lahat ng positibong bagay ay larawan ni Kristo. At ang realidad ng mga positibong bagay ay si Kristo mismo. Maski itong inuupuan ko na silya na to, ito, larawan to ni Kristo. Ang tunay na upuan ay si Kristo. Siya yung realidad ng mga upuan. Pag nakaupo ka, ang sarap ng pakiramdam mo. Hindi ka, relax ka lang kasi nakaupo ka. Yung weight mo nandun sa upuan, hindi ka nakatayo. Diba? Na ibig sabihin, si Kristo, okay, ang tunay na kapahingahan. Ang realidad nitong upuan ay si Kristo. Na kung siya ay, kung tayo nakikipag-isa sa Kanya, komportable yung pakiramdam natin. Kaya sabi niya, siya yung kapahingahan. Pwede mo sabihin, siya yung kama, siya yung silya. Diba? Siya yung higaan. No? Mga kapahingahan natin, physical, ay pagsasalarawan lang ni Kristo na realidad ng lahat ng bagay. Diba? Yung hangin na hinihinga natin. Diba? Binibigyan tayo ng buhay. Ang tunay na hangin ay si Kristo. Kasi siya yung espiritu na nagbibigay ng buhay. Kaya itong hangin, lang to, yung pagsasalarawan lang yan ng kung ano si Kristo. So, ganyan, pag ganyan yung pananaw mo, mas higit mo siya naiintindihan. Higit mo siya naiintindihan. Kaya lahat ng bagay, bulaklak, mga dahon, mga halaman, puno, pati tao, no, ay mga sagisag ni Kristo. Ang realidad ng mga bagay na yan ay si Kristo mismo. Kaya nga tayo kung meron kang ganyang pananaw, palagi mo maaalala ang Panginoon. Alam mo, pag umiinom ka ng tubig, yung yun, uhaw na uhaw ka, init lalo ngayon, nag-umpisa ng tag-init, tubig talaga. Tapos, tuyo ka na, biglang ininom mo yung tubig. Tapos maalala mo, Panginoon, ikaw ang totoong tubig ng buhay. No. Kapag iniinom kita, napapanariwa ako na aalis ang aking kauhawan. So, ganun. Kaya lahat ng mga bagay na ito, magdadala sa iyo sa damdamin mo kay Kristo. Kaya minsan kailangan natin yung mga material na bagay upang maalala natin ang Panginoon. Diba? Katulad halimbawa ng Lord's Table Meeting, meron diyang saro, tinapay, material lang yan. Pero yung mga bagay na yan ay symbol ng kung ano si Kristo. Pag tinignan mo sila, diba? Yung cup, maalala mo, ito ay portion, saro ng pagpapala na nakapaloob dyan ang buhay. Kasi ang pagpapala natin sa Bagong Tipan ay ang pagpapala ng buhay na pinapaalala niya sa iyo sa panahon ng Lord's Table Meeting. Material, pero dinadala ka sa spiritual. Kaya pag inom mo ng saro, maalala mo yung dugo ng Panginoon na dumaloy para sa kapatawaran natin. Kaya maitutulak ka magpuri sa Kanya. No? At hindi lang yan, dapat maski wala tayo sa Lord's Table Meeting, palagi nating inaalala ang Panginoon sa ganitong paraan. Pagkain, tubig, hangin,
puno, maski ice cream pag kumakain ka, ang lamig, ang sarap, ang tamis. Alala mo, Panginoon, Panginoon, ang tamis mo, ang sarap mo. Pupurihin mo siya. Kasi ipapaalala yung mga material na bagay, ipapaalala niya si Kristo bilang realidad ng mga bagay na ito. Pag ganyan yung buhay mo, lagi kang release. Hindi mo siya nakakalimutan. Hindi mo nakakalimutan ng Panginoon. Maski kotse, nag-drive ka. Panginoon, ikaw ang totoong kotse. Sa pamamagitan mo, mapupuntahan ko yung kaharian mo. Mararating ko siya. Dalhin mo ako doon. Amen. Lahat ng bagay. Kaya yan. Sige. The material things are pictures of what He is to us. Ang ganda, diba? Yung material things ay mga larawan na kung ano siya sa atin. Kaya araw-araw ang dami mo nakikita. Tubig lalo na. Isa sa pinakapangunahing pagpapaalala sa atin. Iniinom mo tubig. Minsan yung tubig, pinapaligo mo, pinanghuhugas mo ng mga dumi. Siya yung tubig na naglilinis sa atin. Diba? Amen. Okay. Amen. Furthermore, Christ is all the divine attributes, such as power, holiness, righteousness, kindness, and love. He is also the human virtues, such as humility and patience. Moreover, He is the church and every member of the church, God's building and every stone in the building. This means that Christ in you and me. Christ is you and me. So, walang bagay na hindi si Kristo. Ibig sabihin, lahat ng ito ay mga pagsasalarawan o larawan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay mahiwaga. Mahiwaga siya. Kailangan ng mga material na bagay upang ilarawan siya para mas maintindihan natin siya. Ang galing nga ng spiritual na bagay eh. Halimbawa, ang church, ginamit niya yung katawan para ilarawan kung ano yung church. Kung gusto mong mas maintindihan mo yung church, tingnan mo yung sarili mong katawan. Ang ganito pala yung church. So, tama yun. Kaya ang mga material at physical na bagay ay mga paglalarawan, mga anyo, mga sagisag, mga larawan ni Kristo at kung ano si Kristo. At si Kristo ang realidad ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya, kailangan maintindihan natin si Kristo sa ganitong paraan. Amen. Some twist our words and falsely accuse us of teaching pantheism. Pantheism is the satanic belief that identifies God with the universe. This is devilish, and we repudiate it without reservation. But according to the revelation of the Bible, we must testify that Christ, the all-inclusive one, is the reality of all positive things. When we say that Christ is you and me, we do not mean that we are God or that we will ever become gods. Likewise, when we say that Christ is the real food, we do not mean that physical food is God. Such a concept is not only absurd, but also satanic. Naintindihan niyo to. Kasi nga, ginagamit natin na ang tunay na pagkain ay si Kristo. Ang pagkain ay si Kristo. So, inakusahan tuloy tayo na nagtuturo ng pantheism. Ang pantheism ay devilish. Absurd na mga bagay. Hindi maayos na pagtuturo.
No? Hindi natin sinasabi na yung tubig na physical ay Diyos o si Kristo yung tubig. Kundi ang sinasabi natin, yung tubig ay larawan ni Kristo. At ang tunay na tubig ay si Kristo. So, hindi, ibig sabihin, ganun yung paliwanag natin. Kasi pag sabi mo, ang tubig ay larawan ni Kristo, baka akala mo yung tubig ay si Kristo. Hindi. Baka lumuhod ka doon sa tubig. hindi ganun. Maski yung Lord's Table Meeting, yung bread and cup, hindi natin sinasamba yun at tinuturing na literally yung laman ng cup ay dugo o yung kinakain natin ay mismong katawan yun ni Kristo. Sagisag yun. Simbolo. No? At hindi lang yun, lahat ng bagay simbolo. Ano ba kung nagbabaptize tayo, gumagamit tayo ng tubig? Diba? Yun ay sagisag. Sabi dyan, ililibing mo yung tao sa tubig. Yung tubig, hindi yun ang tres unong Diyos na kung saan nilulubog mo yung tao. Tubig yun. Pero kailangan kasi natin ng mga physical na bagay upang marating natin yung mga spiritual na bagay. Kung walang tubig, hindi mo siya mababaptize. Kailangan mo ng tubig. Okay? Pero yung tubig ay nagsisilbi lamang na simbolo. So, ganun yun. Para bang sinasabi natin, paano tayo mag-Lord's Table Meeting kung wala tayong tinapay at alak? So, hindi tayo makakapag-Lord's Table. Kailangan natin ng tinapay at alak para magamit natin siya. Okay? Bilang simbolo ng mga spiritual na bagay. So, gano'n ang ibig sabihin nun. Kasi may mga time na yung mga tao, katulad ng pagtuturo ng Katolisismo, yung Holy Communion na bread, naging talagang tinapay, ay naging talagang katawan ni Kristo sa kanila. Pag binintis yun ng pare, naging katawan na siya ni Kristo. Yun yung belief nila. Ito mismo ang katawan ni Kristo. Hindi yan. Yan ay simbolo lang na ginagamit natin para makapasok tayo sa realidad. At ang realidad ay ang espiritu. So, ganun ang paliwanag niyan. Kaya, hindi tayo nagtuturo ng pantheism na kung saan ginagawa yung mga physical na mga bagay na Diyos at sinasamba. Hindi. Yan ay mga ginagamit natin bilang mga simbolo, pagsasalarawan, no? Sa pagkakatuto ng mga bagay tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Ano? Ang Espiritu. Espiritu. Hindi natin nakikita yan. Pero totoo yan. Na yan ay Espiritu. Kaya madalas ang ginagamit nating larawan sa Espiritu ay hangin. O kuminsan naman yung electric, yung current ng kuryente. Hindi mo nakikita pero tumatakbo. Parang Espiritu. Ang Panginoon, ginawa din niya yan. Nilarawan niya yung pagdating niya, katulad ng kidlat. Sabi niya, yung lightning, sabi niya, ganyan yung pagdating ng anak ng tao. Parang kidlat. Pero hindi siya kidlat. Diba? Katulad ng Panginoon, nilarawan siya bilang kordero. Pero hindi naman ibig sabihin siya yung kordero na may 4 na paa, may buntot. Hindi, ano lang yon yung simbolo niya. Sabi, ito ang kordero ng Diyos. Kordero ba siya na may 4 na paa, may balahibo, may buntot? Hindi. Ang ibig sabihin ng kordero, hain. Kasi sa lumang tipan, ginagamit yung mga hain sa kasalanan. Ito yung mga hayop, mga kordero. At yan ay mga larawan ni Kristo. Amen. Okay, so naiintindihan natin. So walang pantheism sa gitna natin. Hindi tayo nagtuturo ng ganyan. Satanic yan. Yung mga pagtuturo ng pantheism. At inaakusahan tayo, hindi totoo yan. Hindi tayo nagpa-practice ng ginagawa nating Diyos yung mga material na bagay. Pero ginagamit natin sila bilang pagsasalarawan sa mga spiritual na bagay na hindi natin kasi nakikita. Hindi natin nakikita.
Pero yung mga physical na bagay, nakikita natin. At alam natin ang epekto nito sa buhay natin. Kaya madali natin maintindihan ang Diyos kapag ginagamit natin yung mga physical na bagay. Diba? Naiintindihan natin yung uhaw. Merong spiritual na uhaw, merong physical na uhaw. Diba? Yung physical na uhaw, ano ginagamit mo? Iniinom mo yung tubig na physical. Pero yung spiritual na kauhawan, hindi pwede yung tubig na physical. Ang kailangan mo dyan ay ang espiritu. Kaya ang espiritu ay nilalarawan ng tubig. Ganun ang ibig sabihin niya. Kaya, mainam na bagay, maski sa pagsasalita natin, gumagamit tayo ng mga ganyan. Kung tawagin yan ay metaphor. Metaphor. So, ang Biblia punong-puno ng mga ganyan. Ng mga ganyan. So, katulad ng bundok. Katulad ng nila sino to? Si Abraham, Isaac, and Jacob. Ito ay ginagamit minsan upang ilarawan naman ang tres unong Diyos. Diba? Nung nagsalita ang Panginoon, sabi niya, yung mga nauuhaw, pumarito sa akin, bibigyan ko kayo ng tubig. Sabi niya, bigyan ko kayo ng tubig. At pagkatapos ng sinabi niya, yung tubig, ang itinutukoy niya ay yung espiritu na tatanggapin ng mga nanampalataya na sa kanya. Kaya minsan physical siya, bigla nagiging spiritual siya. Para mas maintindihan natin. Amen. Amen. Okay, so, as the all-inclusive one, Christ is the centrality and universality of God. He is the hub and also the rim. In other words, Christ is all. Again, I say that this is not pantheism. Amen. So yung economy ng Diyos ay si Kristo. Si Kristo ang sentralidad at universalidad. Ang ibig sabihin ng universalidad, yung rim, sentralidad, yung hub. So anong pinapakita rito? Yung gulong. Di ba yung gulong, meron siyang sa labas na ikot. Okay, at meron naman yung gitna na tinatawag na hub. At sa pagitan niyan, may mga spokes, yung mga rayos. Itong buong gulong na ito ay sumasagisag sa ekonomiya ng Diyos. Na si Kristo yung sentro, yung pinaka-hub. Siya rin yung universality, yung pinaka-rim. At siya rin yung mga spokes na nagkokonekta. No, sa gulong, ang umiikot yung gitna. Pag ikot ng gitna, dahil may mga spokes siya na nakakabit doon sa rim, buong rim iikot na at gugulong na siya. So, anong pinapakita dyan? Si Kristo yung sentro. Siya rin yung mga rayos. Siya rin yung universality, yung pinaka-rim. Ang buong ekonomiya ng Diyos, si Kristo, si Kristo, si Kristo. First place siya, at siya ang unang pwesto sa lahat ng bagay. Yan ang pagsasalarawan ng ekonomiya ng Diyos. Amen. Amen. So, last part na ako. The saints in Colossae were wrong in turning to religion and philosophy. Such things are against God's economy, where there is room only for Christ, the one who is all and in all. Amen. So, sinasabi rin sa atin na ang church na nilalarawan ng bagong tao, sabi niya, ay si Kristo. Okay? Christ is all and in all. Si Kristo ang lahat at
nasa lahat. Ang ibig sabihin, lahat ng bahagi ni Kristo, ng Eklesiya, ay si Kristo. Maski tayo pwede mo sabihin si Kristo ka Kasi si Kristo ay nasa espiritu natin. Kaya pag sinabing si Kristo ka, ito ay tumutukoy doon sa Kristo na meron tayo sa loob ng ating espiritu. So lahat ng miyembro ay si Kristo kasi lahat ng miyembro ay may Kristo sa loob. Christ is all. Christ. In all, ibig sabihin, si Kristo na nasa loob mo. So yan yung new man. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, na ikaw ang isa na may unang pwesto. At ikaw din ang panganay sa lahat ng mga patay, mga namatay, at panganay sa buong sanglilikha. Panginoon, ikaw din ang ulo ng Eklesiya. At ang buong Eklesiya ay umiiral dahil sa iyo. Panginoon, salamat, ikaw ang kapuspusan na lahat ng kayamanan ng Diyos ay naihayag sa iyo. Panginoong Jesus, salamat sa mga titulong ito na papakita sa amin ang nagpapakita at naglalarawan sa iyong kadakilaan. Salamat sa mga terminolohiyang ito. Amen.